Etong pera, siguraduhin mo lang na hindi mananalo ang batang yon sa kompetisyon. Ako na pong bahala, ma'am. At kung sakaling manalo man siya, alam ko na rin ho ang gagawin. Good morning, class. Bakit hindi niyo palakpakan ang ating grand winner na si Sam? Masaya ka ba sa pagkapanalo mo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Nakarating sa amin na may leakage raw sa quiz bee. Kaya ka pala nanalo. Po, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Huwag ka nang magmaang-maangan, Sam. Pistado ka na. Sabi ni Teacher Bea. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Madilim pa na gumising si Sam. Sa makitid na barong-barong na iyon, wala siyang ibang kasama, kundi ang amoy ng lumang kurtinang nabubulok na. Ang ina niyang si Marites, wala pa rin. Malamang nasa sugalan o nakikisama na naman sa ibang lalaki. Sanay na siya. Tahimik siyang bumangon. Isinuksok ang payat na katawan sa suot na kupas na t-shirt at kinuha ang sako ng mga boteng na ipon niya kagabi. Magaan lang ito ngayon. Kaunti lang kasi ang nakuha niya. Wala siyang pamasahe. Kaya balak niyang maglakad papunta sa junk shop bago pumasok sa klase. Paglabas niya ng pinto, sumalubong ang malamig na hangin at amoy ng tuyong damo. Nakayuko siyang naglakad. Ganoon palagi. Nakayuko, nagmamadali, parang walang makapansin. Ay, si Sam. Narinig yung bulungan ng dalawang tindera. Gabi-gabi na lang nagbabasura. Hay nako, kawawang bata. Pero ewan ko ba, parang wala namang pakialam ang ina niyan. Napakagat siya ng labi. Hindi na siya lumingon. Hindi na bago ang ganitong usapan. Makalipas ang 30 minutong lakad, nakarating siya sa lumang junk shop ni Mang Erning. Oh, Sam, kaunti na naman. Sabi nito habang tinatanggap ang sako. Opo, mahina niyang sagot. Binilang ni Mang Erning ang laman. 5 basyon ng soft drinks, 3 plastic, at ilang lumang lata. Umabot lang ng 11 pisong kabuuan. Salamat po, mahinang sabi ni Sam. Mabilis siyang isinuksok sa bulsa ang barya. Baka sakaling kasya ito sa pamasahe pa uwi. Pagsapit ng hapon, umuwi siya bitbit ang lumang bag. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Marites na nakaupo sa silya. Kumakain ng pansit canton kasama ang isang lalaki. Maayos ang suot ni Marites. Bagong blouse, pulang lipstick at hikaw na makinang. Oh, bakit ngayon ka lang? Singhal ni Marites. Hindi ka na nahiya sa bisita ko? Napayuko siya. Nagbenta lang po ako ng bote. Tumawa naman ang lalaki. Humigop ng soft drinks. Ito ba yung anak mo? Hindi umimek si Marites. Maya-maya ay ngumisi ito. Hindi, anak lang yan ang dati naming katulong. Naiwan dito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kahit ilang ulit nang nangyari iyon, ramdam pa rin niya ang kirot. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid ng bahay. Kinuha niya ang walis at sinimulang linisin ang sahig. Habang ginagawa iyon, nag-usap pa rin ang dalawa. Wala ka bang ibang kasama dito? Tanong ng lalaki. Wala, ako lang at yung batang yan. Ginawa ko na lang tagalinis. Sagot ni Marites sabay tawa. Wala siyang reklamo. Wala siyang tanong. Kasi alam niyang walang sasagot. Nang makaalis ang lalaki, lumapit siya sa ina. Mama, pupunta po ako bukas sa eskwelahan. Kailangan po ng bayad sa proyekto. Hindi siya tiningnan ni Marites. Inabot nito ang pitaka. Binuksan, sinilip ang laman. 500 piso ang nasa loob. Pero isinuksok ulit. Wala akong pera. Malamig na sagot. Bahala ka na. Tumango lamang si Sam. Wala siyang inaasahan. Sanay naman na siya. Kinagabihan muling lumabas si Marites. Bago ito pumasok sa tricycle, tumingin saglit sa kanya.
Parang may sasabihin, pero umiling lang ito at tumalikod. Mag-isa siyang naupo sa bangkito. Tahimik, walang kahit anong tunog kundi ang huni ng kuliglig at kaluskos ng hangin. Kinuha niya ang sako at inilagay sa tabi ng pinto. Bukas, mag-iipon ulit siya ng bote. Bukas ulit magsisimula ang lahat. Madaling araw pa lang gising na si Sam. Nakaupo siya sa gilid ng banig. Pinagmamasa ng ina niyang si Marites na mahimbing sa lumang sofa. Gulong-gulo ang buhok nito, nakalaylay ang isang kamay sa sahig. Katabi ang basyong bote ng gin. Hindi niya na mabilang kung ilang beses niya nang nakita ang ganitong tagpo. Si Marites na pagod, lasing, malungkot. Kahit paulit-ulit siyang masaktan, hindi niya kayang magalit. Wala siyang ibang pamilya. Si Marites lang ang meron siya. Marahan siyang tumayo at lumapit sa ina. Inayos niyang nakahulog nitong kumot. Saglit niyang hinaplos ang buhok nito bago bumuntong hininga. "Mama," bulong niya. "Balang araw, magiging masaya ka rin." Dahan-dahan niyang kinuha ang palanggana at isinampay sa balikat. Nilapitan niya ang basket ng maruruming damit, mga blouse na amoy pabango, pantalon na may mansya ng sigarilyo, mga panyong basa pa sa luha. Isa-isa niya itong isinilid sa palanggana at lumabas ng bahay. Sa likod, sa tabi ng lumang gripo, sinimulan niyang maglaba. Umuusok pa ang hininga niya sa lamig. Nanginginig ang mga kamay habang ibinababad ang mga damit. Ang ibang bata siguro tulog pa o pinaghahanda ng agahan ng kanilang mga magulang. Ngunit siya, mag-isa, nakayuko sa palanggana. Sinusubukang linisin ang mga bakas ng gabi ng kanyang ina. Kahit ganoon, hindi siya nagrereklamo. May kakaibang kapayapaang dala ang paglalaba. Pakiramdam niya kahit papaano'y may naitutulong siya, kahit hindi iyon napapansin. Matapos ang ilang oras, tinabi niya ang palanggana. Sunod naman niyang pinunasan ang lumang mesa. Tiniklop ang mga dyaryong nagkalat at winalis ang sahig na may balat ng candy at sigarilyo. Tahimik lamang siya. Nasanay na. Lahat ng sulok ng bahay, kabisado niya ang dumi. At lahat ng iyon, siya rin ang maglilinis. Nang matapos bumalik siya sa mga nilabhan, isa-isa niyang sinampay ang mga damit. May ingat na hinahaplos ang mga gusot. Kapag natutuyo na ang mga ito, lagi niyang pinaplansya para magmukhang bago. Hindi naman dahil inuutusan siya. Ginagawa niya iyon dahil mahal niya si Marites. Nang sumapit ang 10:00 ng umaga, bumangon na ang ina. Nakasuot ito ng lumang duster, hawak ang maliit na salamin habang nag-aayos ang buhok. "Sam, may pamasahe ka ba?" tanong ni Marites. Malamig ang boses. "Wala po, Mama," sagot niya. "Pero magbebenta po ako mamayang hapon." Umirap sa Marites at napabuntong hininga. "Hindi mo ba talaga magawang maghanap ng mas matinong racket? Para kang pulube." Napayuko si Sam. "Pasensya na po." Wala siyang sama ng loob sa sagot ng ina. Para sa kanya, normal lang iyon. Alam niyang si Marites sanay sa ginhawa, sanay sa kagandahan. At siya, isa lang siyang batang salat. Palaging marumi, palaging kulang. Pero kahit gaano siya kapulube sa tingin ng iba, hindi niya kayang hindi mahalin ang nanay niya. Nang makaalis si Marites para pumunta sa bahay ng isa sa mga kaibigan nitong may kaya, nagpunta si Sam sa gilid ng bahay. Doon niya itinabi ang kanyang lumang sako at mga basyong bote na ipagbibili mamaya. Pagkaupo niya sa bangkito, kinuha niya ang lumang notebook. Sa bawat pahina, may mga guhit siya. Larawan nila ni Marites na magkasama. May isa siyang iginuhit na eksena. Si Marites na nakangiti, nakaakbay sa kanya at nakasulat sa itaas. "Mahal kita, Mama." Tahimik niyang pinagbasta ng mga guhit. Doon niya inilalabas ang lahat ng hindi niya masabi. Hindi siya magaling magsalita, pero marunong siyang umintindi. Kahit sa sakit, nauunawaan niya kung bakit nagkakaganoon ang kanyang ina. Baka pagod na, baka sawa na, baka talagang wala ng puwang para sa isang batang kagaya niya.
Pinunasan niya ang lumang notebook at ibinalik sa ilalim ng lumang aparador. Tanghali na nang bumalik si Marites. May dalang pansit sa plastik. Inalapag niya iyon sa lamesa. Hindi siya tiningnan. Pero para kay Sam, sapat na iyon. Nagpasalamat siya sa maliit na biyayang hindi inaasahan. Sam, sabi ni Marites, nakatalikod pa rin. Mag-ayos ka. Darating si Mang Teddy mamayang gabi, baka dito matulog. Opo, Mama. Agad naman siyang kumilos. Pinunasan niya ang mga silya, isinampay ang kortina. Inayos ang kobre kama. Bawat hakbang niya may kasamang pag-asang sana, isang araw, magbago ang tingin sa kanya ng ina. Sana makita nito na hindi siya pabigat. Sana maramdaman nito ang lahat ng ginawa niyang tahimik na pagmamahal. Nang matapos siyang maglinis, naupo siya sa harap ng pinto. Tinitigan niya si Marites na abalang nag-aayos ng buhok at naglalagay ng pulbo. Maganda pa rin ito, kahit pagod at may lungkot ang mukha. Mama? Mahina niyang tawag. Ano? Hindi ito lumingon. Salamat po sa pansit. Wala siyang sagot na nakuha. Pero sa kaibuturan niya, umaasa siyang kahit maliit na bahagi ng ina niya, marunong ding makiramdam ng pagmamahal na wala siyang hinihinging kapalit. Sa gabing yon, habang nakahiga siya sa banig, pinikit niya ang mga mata. Kahit madilim, kahit magulo, kahit masakit, iisa lang ang laman ng kanyang dasal. Mahal kita, Mama, kahit hindi mo ako mahal. Hindi na mabilang ni Sam kung ilang beses siyang tinanggihan ng sariling ina. Tuwing may dumarating na bisita o kakilala si Marites, tila wala siyang mukha o pangalan. Parang wala siyang karapatang tumayo sa harap nito. Isang hapon, umuulan ng malakas. Nasa gilid siya ng pintuan. Nagkukumpone ng lumang tsinelas nang may dumating na sasakyang mamahalin. Bumaba ang isang ginang na nakabestida at may hawak na payong. Nakita niya si Marites na nagmamadaling sinalubong ito. Nakangiti. Uy, Marites! Bati ng babae. Akin na, ako na magbubuhat ng dala ko. Ay, wag na Clarita. Tawa ni Marites. Pasok ka. Habang nag-uusap ang dalawa, napatingin sa kanya si Clarita. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Basa, may putik ang laylayan ng shorts, bitbit ang sirang tsinelas. Ay, sino to? Tanong ni Clarita. Nakakunot ang noo. Si Sam ay dali-daling tumayo at yumuko. Pero bago pa siya makasagot, mabilis na sumingit si Marites. Wala yan. Anak ng dati naming katulong, naiwan lang dito. Parang may sumabog na malamig na bagay sa dibdib niya. Kahit hindi iyon ang unang pagkakataon, iba pa rin ang sakit. Gusto sana niyang magsalita. Gusto niyang sabihing anak siya ni Marites, pero alam niyang walang saysay. Sam! Singhal ng ina. Bakit andyan ka? Umalis ka nga muna sa harap? Tumango siya. Dahan-dahang lumayo. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kusina. Hindi niya na napigilan ng luha. Pinunasan niya iyon sa laylayan ng kanyang damit. Sa kusina, naupo siya sa bangkito. Nakayuko lamang, tahimik. Naririnig niya ang tawanan ng dalawa sa sala. Parang kutsilyo ang bawat halakhak. Parang ipinapaalala sa kanya na hindi siya bahagi ng mundong iyon. Hindi siya kabilang. Makalipas ang mahigit isang oras, umalis na si Clarita. Nagmamadaling lumabas si Sam para ayusin ang naiwan nitong tasa ng kape. Pero bago siya makalapit, lumingon si Marites at tiningnan siya. Ano ba? Bakit pa palagi kang nakatingin? Para kang tanga. Sabi nito na punong-puno ng irita. Hindi siya sumagot. Yumuko siya, tahimik na pinulot ang tasa. Nang nakatalikod na si Marites, mahina siyang bumuntong hininga. Hindi ba talaga ako anak mo kapag may ibang tao? Tanong niya sa sarili. Ilang araw matapos iyon, dumating naman ang isa pang lalaki. May dalang mga plastik ng pagkain. Mag-ara rin ang suot. Bago pa ito makapasok, lumabas si Marites para salubungin. Oh, sinong batang yan? Tanong ng lalaki na nakatingin sa kanya. Hindi siya makagalaw.
Ang mga mata ni Marites ay malamig at matalim. Ayan, anak ng pinsan ko, naiwan mo na rito. Mabilis nitong sagot. Hindi niya alam kung bakit pero tila unti-unting binubura ng ina niya ang pagkatao niya. Para bang wala siyang lugar sa mundong yon. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakaya tumanggap ng ganito. Kinagabihan habang naglalabas siya ng mga damit ni Marites, napansin niyang basa ang kanyang pisngi. Hindi niya na namalayang umiiyak na pala siya. Mahigpit ang kapit niya sa nilalabang tela. Parang doon niya binubuhos ang lahat ng hinanakit. Bakit ganito? Mahinang tanong niya. Bakit kahit isang beses hindi mo ba lang ako maipakilalang anak mo? Hindi sumagot ang hangin. Hindi sumagot ang dilim. Tahimik ang paligid. Pero sa dibdib niya, parang may bumabasag. Bawat araw na lumilipas, palala ng palala ang sakit. Isang beses habang naglalakad siya pa uwi mula sa pagbibenta ng bote, nadaanan niya ang isang mag-ina. Nakaakbay ang babae sa batang halos kasing edad niya. May hawak silang bag ng tinapay. Tuwang-tuwa ang bata habang kinukwento ang nangyari sa eskwela. Nakangiti naman ang ina, nakikinig. Napahinto siya. Parang may tumusok sa puso niya. Inabot niya ang likod ng palad para punasan ang sariling luha. Ilang saglit pa naglakad siyang muli. Mas mabigat ang hakbang kaysa dati. Pagsapit sa bahay, natatan niyang wala si Marites. Alam niya na, malamang nasa sabungan o sugalan. Nag-iwan lang ito ng 3 barya sa lamesa. Wala malang sulat, wala malang kahit kumain ka o mag-ingat ka. Lumapit siya sa lumang aparador at kinuha ang kanyang notebook. Binuklat niya iyon sa pahina kung saan iginuhit niya ang isang eksena. Siya at si Marites na magkahawak kamay sa harap ng bahay. Nilagyan niya ng pamagat. Pamilya. Dahan-dahan niyang isinara ang notebook at itinabi. Nakayuko siya. Pinipigil ang iyak. Pero kahit anong pigil niya, tumutulo pa rin ang luha. Sa gabing yon, habang nakahiga sa banig, mahigpit ang yakap niya sa lumang kumot. Nakapikit ang mga mata, pero gising ang isip. Bakit hindi mo ako kayang mahalin? Tanong niya sa dilim. Hindi siya umaasang may sasagot, pero sa pusong wasak na, minsan kailangan lang niyang itanong para kahit papaano maipaalam sa sarili niya na hindi siya bato. Na nasasaktan siya. Natao rin siya. At doon sa gitna ng katahimikan, unti-unti siyang nakatulog. Ngunit kahit sa panaginip, hindi siya pinayapa. Sapagkat wala nang mas masakit pa sa anak, nasabik sa pagmamahal, pero hindi kayang tanggapin ng ina. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang tumitindi ang gutom ni Sam. Hindi lamang sa pagkain kundi sa pag-asa. Pero kung may isang bagay na hindi kailanman naagaw sa kanya, iyon ay ang talino. Para kay Sam, ang pag-aaral ang tanging daan palabas ng maruming mundong kinasasadlakan niya. Pumapasok siya araw-araw sa klase, bitbit ang luma at kupas na bag na punong-puno ng gamit na papel at lapis na halos wala ng pambura. Kung tutuusin, wala naman siyang dahilan para magsikap. Hindi siya minamahal ng ina. Wala siyang inaasahang gantimpala. Pero sa puso niya may matigas na tinig na palaging umuukil-kil. Kaya mo to. Hindi ka habang buhay mahihirapan. Isang umaga dumating siya sa silid-aralan bago pa man dumating ang ibang mga kaklase. Tahimik siyang umupo sa pinakahuling silya. Inabot ang kanyang kwaderno at nagsimulang magbasa. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Teacher Myra. Mapagmatsyag ang mga mata nito. Pero kapag si Sam ang nakikita, palaging lumalambot ang tinig. Sam, tawag ni Teacher Myra. Nakuha mo na ba ang test paper mo kahapon? Napatingin siya. Opo, ma'am. Magaling ka naman. Sabi nito na may ngiting totoo. Perfect ka na naman sa math. Napayuko siya. Nagkunwaring abala sa kanyang bag. Nahihiya siya kapag pinupuri. Sanay siya sa pandalait, pero hindi sa papuri. Keep it up, ha? Sabi ni Teacher Myra bago nagpatuloy sa pagsusulat sa pisara.
Habang tumatagal, napapansin ng buong klase na palaging mataas ang marka ni Sam. Kapag may pagsusulit, siya ang una sa listahan ng may pinakamataas na score. Kapag may recitation, mabilis siyang sumasagot kahit hindi siya nagtataas ng kamay. Doon nagsimula ang matinding pagkainis ni Teacher Bea, isang gurong kilalang pabor sa mga batang anak ng politiko o negosyante. Si Teacher Bea ang klase ng guro na may paborito at may kinaiinisan. At simula nang umangat na si Sam, naging malinaw kung sino ang kinaiinisan niya. Sam, tumayo ka, ugtos ni Teacher Bea. Minsang ipinamimigay ang test papers. Dahan-dahan siyang tumayo at tumawag sa lumang bag. Tingnan niyo, class, sabi ni Teacher Bea na malamig ang tinig. Si Sam na naman ang pinakamataas. Pero huwag kayong masyadong humanga. Hindi lahat ng matataas ang score ay talagang magagaling. Tumahimik ang buong klase. Naramdaman niyang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Bumilis ang pintig ng tibtib niya. Kasi, dagdag pa ni Teacher Bea, may ibang bata na alam mo na, baka may ibang paraan para makuha ang sagot. Napalunok si Sam. Gusto niyang magsalita, pero wala siyang boses. Bumalik ka na sa upuan mo, sabi ni Teacher Bea, sabay hagis ang papel niya sa mesa. Tahimik siyang umupo, pilit niyang itinago ang nangingilid na luha. Nang uwian habang pinupunasan niya ang kanyang lumang sapatos, nilapitan siya ni Teacher Myra. Sam, huwag mong intindihan si Ma'am Bea ha, mahinahong sabi nito. Alam kong ikaw ang gumagawa ng lahat ng sagot mo. Tumango naman siya. Pero kahit anong paliwanag, ramdam niyang mabigat sa dibdib ang mga paratang. Kinabukasan, dumating siya sa klase na maaga ulit. Pinilit niyang hindi magmukhang apektado. Sinimulan niya ang araw na parang wala siyang narinig kahapon. Pero alam niya, hindi matatapos ang pang-aapi. Kapag tumataas ka, lalo kang tinutulak pababa. Habang nagaganap ang klase, narinig niya ang bulungan ng ilan. Yabang kasi ni Sam. Hindi naman siguro siya matalino talaga. Anak lang siya ng katulong tapos magaling? Imposible. Masakit pakinggan, pero hindi siya nagpakita ng kahinaan. Umupo siya ng tuwid, tumingin sa pesara at tahimik na nagbasa. Sa isip niya, iisa lang ang paniniwala. Hindi siya susuko. Nang matapos ang klase, pinuntahan siya ni Teacher Myra. Sam, gusto mo bang sumali sa quiz bee? Ilalaban kita. Napatingin siya, namilog ang mga mata. Ako po? Oo, nakatingiti si Teacher Myra. Ikaw ang pinakamatalino dito, sayang kung hindi ka sasali. Hindi naman agad siya nakasagot. Hindi pa siya kailanman naimbitahan sa ganoong pagkakataon. Kaya sa unang pagkakataon, may nagbigay sa kanya ng tiwala. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galing niya. Opo, ma'am. Mahina pero matatag niyang sagot. Salamat po. Pag-uwi niya ng araw na iyon, bitbit niya ang maliit na karangalan. Hindi iyon medalya o pera, pero para kay Sam, napakalaki ng halaga ng tiwalang iyon. Sa kabila ng lahat, may isang taong nakakita ng tunay niyang kakayahan. Sa harap ng kanilang lumang bahay, huminto siya at huminga ng malalim. Hindi siya kayang wasakin ng inggit o pangmamaliit. Dahil kahit bata siya, alam niyang hindi siya bastang sumusuko. Lumipas ang mga araw, lalo lang tumindi ang kaba sa maliit na paaralan. Lahat ay abala sa paghahanda para sa quiz bee. Ang paligsahan na taon-taon pinapanood ng buong barangay. Ang mga magulang ay nagtutulungan, ang mga guro palaging nagpupulong. Si Sam ay tahimik lamang. Kapag uwian, diretso sa sulok ng silid-aralan. Hawak ang lumang aklat na ibinigay ni Teacher Myra. Walang makapapantay sa saya niya tuwing nai-imagine na tatayo siya sa entablado. Mag-isa, haharap sa tanong na magtatakda kung sino ang pinakamagaling. Hindi niya alam na sa likod ng lahat ng paghahandang iyon, may kasunduan ng pinaplansya para itapon ang lahat ng pinagharapan niya. Isang gabi sa loob ng barong-barong nilang amoy sigarilyo at lumang sabong panlaba. Tahimik na nagkakape si Marites habang binabasa ang lumang dyaryo. Biglang may kumatok.
Hindi siya agad tumayo. 3 katok ang lumipas bago niya ito pabuksan. Sa labas nakatayo si Mrs. Clarita de la Torre. Nakaputing blouse na mamahalin. May gintong hikaw at may matalim na titig. May hawak itong envelope na makapal. "Magandang gabi," bati ni Clarita. Wala man lang ngiti sa mukha. "Pasensya na kung gabi na ako nakadalaw. Pero alam mo naman, busy ang asawa ko." "Walang problema," sagot ni Marites at pinapasok ang bisita. "Umupo ka." Pagpasok nila sa sala, marahang isinara ni Marites ang pinto. Ibinaba ni Clarita ang envelope sa mesa, tsaka dumiretso sa upuan. Saglit silang nagtitigan. Halatang hindi ito ang unang beses silang magkaharap. "Kamusta naman ang anak mo?" tanong ni Clarita. "Si Sam, tama?" "Oo. Ayos lang, wala naman," sagot ni Marites sabay irap. "Ayun, nag-aaral. Nagkukunyaring matalino." "Hindi lang pala nagkukunyari," sabi ni Clarita na malamig ang tinig. "Balita ko, siya raw ang representative ninyo sa quiz bee." Saglit na nagbagong mukha ni Marites. Hindi niya maipaliwanag kung tuwa ba iyon o inis. "Oo raw, sabi ng teacher, matalino raw eh. Ewan ko." "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa," sabi ni Clarita at itinulak papalapit ang envelope. "Alam mo ang anak ko si Patricia at hindi ko hahayaang mapahiya siya." Tumaas ang kilay ni Marites. "Anong pinupunto mo?" "Ipatalo mong bata mo," sabi ni Clarita. "Gawin mong desente, huwag masyadong halata. Maliit lang ang hinihingi ko. Konting kahihiyan lang para sa anak mo. Kapalit ng kaginhawaan mo." Tahimik si Marites. Tinitigan niya ang envelope na mukhang may lamang pera. Parang may bumubulong sa kanya na tanggapin iyon. Pera na hindi niya kailangang pagtrabahuhan. Pera na hindi kailangang ipaliwanag. "Magkano yan?" tanong niya na walang kahit anong pagpapanggap. 10,000, malamig na sabi ni Clarita. "Kaya ko pang dagdagan kapag maayos mong nagawa." Napahawak si Marites sa dibdib. Kunwari nagdadalawang isip. Pero sa loob-loob niya, wala nang pag-aalinlangan. Mula pagkabata alam niyang pera ang tunay na kapangyarihan. Sa dami ng gabi niyang ginugol sa sabungan at sugalan, wala nang mas mahalaga sa kanya kundi mabayaran ng mga utang at mabili ang pangangailangan. Paano gusto mong mangyari?" tanong ni Marites. Pilit pa rin ang seryoso. "Simple lang," tugon naman ni Clarita. "Sa final round, huwag mong pag-aralin ng maayos o kaya siguraduhin niyang hindi alam ang ibang tanong. Kung sakali mang manalo siya, alam mo na ang kapalit. Hindi ko na kailangang banggitin." Tumango si Marites. Tinapik niya ang envelope. Parang sinasalat ang bigat nito. Mabigat sa konsensya? Hindi. Mabigat dahil puno ng perang hindi niya akalaing darating sa kanya ng isang gabi lang. "Sigurado ka bang walang iba makakaalam?" tanong niya na mahina ang boses. "Sigurado," sabi ni Clarita. "Kapag may nakaalam, edi pareho tayong tapos." Maya-maya, kinuha na ni Marites ang envelope at itinago sa ilalim ng lumang aparador. Wala siyang pakialam kung saan galing, kung kanino galing, o kung anong kahihiyan ng kapalit. Ang mahalaga, may pera siya sa kamay. Pag-alis ni Clarita, tahimik si Marites na naupo. Ilang sandali pa ngumiti siya. Ngiting matagal na hindi lumalabas sa mukha niya. 10,000? Bulong niya. Sa wakas. Habang iniikot niya ang laman ng bag, hindi niya napansin si Sam na nakasilip sa labas ng bintana. Hawak ang lumang notebook at libro. Hindi niya alam ang tunay na pinag-uusapan. Hindi niya alam na simula pa lang ito ng lalong malalim na sugat. Ang alam lang niya, masaya ang nanay niya sa hindi niya alam na dahilan. At sa tahimik na gabing yon, habang si Marites ay abala sa pagbibilang ng pera, tahimik ding umupo si Sam sa labas. Nakatingala siya sa buwan. Bitbit ang aklat ng pangarap niya. Wala ni kaunting ideya kung gaanong kabilis babagsak ang munting mundo niya.
Gabi na pero hindi pa rin makatulog si Sam. Kanina pa siyang nakahiga sa banig. Nakatalukbong ng lumang kumot habang pinakikinggan ang bawat yapak ni Marites sa sala. May kakaiba sa kilos ng ina niya ngayong gabi. Parang magaan ang loob. Parang may inaasahan. Bukas, mababayaran ko na rin yung utang ko kay Linda. Narinig niyang bulong ni Marites habang nag-aayos ng bag. Baka makabili na rin ako ng bagong cellphone. Saglit na nagtaka si Sam. Saan galing ang pera? Ilang linggo na halos wala silang bigas. Lahat ng kita niya sa pagbebenta ng bote, kulang pa nga sa pamasahe. Tahimik siyang bumangon. Dahan-dahan niyang sinilip si Marites mula sa siwang ng kortina. Nakita niyang binubuksan nito ang envelope na inaabot kanina ni Clarita. Isa-isang binilang ang mga perang papel. May ngiti sa labi na matagal niya nang hindi nakikita. Mabuti na lang, sabi ni Marites. Mabuti na lang talaga at pumayag ako. Napakunot ang noo ni Sam. Pumayag saan? Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob, pero lumabas siya sa kortina at marahang lumapit. Mama, nagulat naman si Marites. Agad nitong itinago ang envelope sa ilalim ng upuan. Anong ginagawa mo riyan? Matulog ka na. Anong pinayagan mo? Tanong niya nang mahina ang tinig pero nanginginig ang dibdib. Hindi naman agad sumagot si Marites. Tumalikod ito at kunwaring nag-aayos ng mga basyo ng bote. Pero kahit hindi ito nagsasalita, ramdam na ni Sam na may mali. Mama, sabihin mo sa akin. Pakiusap niya, halos pabulong. May kinalaman ba yan sa quiz B? Nang marinig ang salitang yon, biglang umikot si Marites. Galit ang mukha. Namumula ang pisngi. Ano bang alam mo, ha? Wala kang pakialam. Mama, kasi narinig ko kayo kagabi. Tuloy-tuloy ang kanyang tinig kahit nanginginig. Narinig ko si Ma'am Clarita. Narinig ko na gusto nilang matalo ako. Natahimik si Marites. Ilang segundo silang nagtitigan hanggang sa unti-unting lumambot ang balikat nito. Parang napagod. Sam, intindihin mo. Hindi mo kailangan yung paligsahan na yan. Hindi naman tayo mayaman. Ano yung mapapala mo sa panalo? Pangarap ko po. Pabulong niyang sagot. Pangarap ko po iyon. Napailing si Marites. Nagpigil ng ines. Pangarap? Pangarap mong ipahiya ang anak ng mayaman? Pangarap mong ipamukha sa lahat na mas magaling ka sa kanila? Hindi mo naiintindihan. Kapag natalo ka, tapos na. Kapag nanalo ka, lalong magagalit ang mayayaman sa atin. Ayoko ng problema, no? Lumapit si Sam. Nanginginig ang kamay. Pero mama, kung hindi ako lalaban, parang ipinagkanulo ko na rin ang sarili ko. Napalunok si Marites. Tahimik, parang sinuntok ng katotohanan. Pero sa huli, umiling lang siya tumalikod. Bahala ka, mahinang sabi. Kung gusto mong magmukhang tanga sa entablado, ikaw ang bahala. Hindi alam ni Sam kung mas sasakit pa ang sagot na iyon kaysa sa lahat ng ininda niya noon. Pero kahit na parang may bumiyak sa puso niya, may kakaibang tibay na unti-unting tumayo sa dibdib niya. Lumabas siya sa bahay. Bitbit ang lumang aklat na palagi niyang binabasa. Umupo siya sa tabi ng punong mangga. Kinapa ang pahina ng libro at mariing pilikit ang mga mata. Bakit kailangan ko pang ipaliwanag sa sarili ko? Tanong niya. Bakit kailangan kong humingi ng permiso para ipaglaban ng gusto ko? Sa gabing iyon, habang umiihip ang malamig na hangin, napagpasyahan niya. Hindi siya magpapatalo. Hindi pera, hindi pakiusap. Hindi takot ang pipigil sa kanya. Kung matatalo siya, lalaban siya ng patas. Kung mananalo siya, dahil iyon sa pinaghirapan niya. Hindi sa awa, hindi sa daya. Bumalik siya sa loob ng bahay. Marahan niyang isinara ang pinto. Hindi na siya umaasa ng paliwanag mula sa kanyang ina. Hindi na siya humingi ng basbas. Ang kailangan niya lang ay ang sarili niyang paninindigan.
Kinabukasan, maagang pumasok si Sam. Tahimik siyang umupo sa harapan ng silid-aralan. Dumating si Teacher Myra at ngumiti sa kanya. "Handa ka na ba?" tanong nito. "Opo," sagot niya. Tinatago ang kaba. "Handang-handa." Napansin ni Teacher Myra ang nangingilid na luha sa sulok ng kanyang mata. "Sam, sigurado ka?" Tumango siya na matatagang tingin. "Opo, ma'am. Kahit po anong mangyayari, lalaban po ako." At sa sandaling yon, alam ni Sam na baka iyon na ang unang beses sa buhay niya na pinili niyang ipaglaban ang sarili. Walang ina, walang pera, walang padrino. Siya lang. At ang munting paniniwala na karapat-dapat siyang may pangarap. Mainit ang araw nang dumating ang araw ng quiz bee. Sa lumang covered court ng paaralan, nagsiksika ng mga estudyante at magulang. May mga tarpaulin na may mukha ni Patricia de la Torre, anak ng senadora, nakapaskil sa gilid ng entablado. Parang itinadhana na siyang manalo. Tahimik lamang si Sam sa gilid, yakap ang kanyang lumang bag. Kahit nanginginig ang tuhod niya, matatag ang loob niya. Alam niyang walang ibang aasa sa kanya kundi siya lang. "Sam!" tawag ni Teacher Myra. "Huwag kang kabahan ha. Basta, gawin mo lang ang makakaya mo." Tumango siya, pinilit ngumiti. Pero sa sulok ng court nakamasid si Teacher Bea. Nakapamewang, may malamig na titig. Wala pa man ang laban, alam na ni Sam na may hindi maganda. Nagsimula ang paligsahan. Isa-isang tinawag ang pangalan ng kalahok. Pagdating kay Patricia, malakas ang palakpakan ng mga tao. Pagdating sa pangalan niya, dalawa lang ang pumalakpak, si Teacher Myra at ang janitor na si Mang Ruel. Nang umikot ang unang round, tama ang lahat ng sagot ni Sam. Pati ang mga tanong na halos hindi pagtuunan ng pansin sa klase ay alam niya. Humanga ang ibang guro at magulang. Narinig niya ang bulungan ng ilan. "Ano ba yung batang yan? Ang talino. Mahirap lang daw yan ha, pero ang galing." Sa huling tanong, halos wala ng laman ng isipan niya, kundi ang pangako sa sarili na hindi siya magpapatalo. Mabilis siyang sumagot. Malinaw ang boses. "Photosynthesis?" Napatingin sa kanya ang tagapamahala ng paligsahan. Tumango ito at ngumiti. "Tama." Humagalpak ang palakpakan. Hindi niya namalayang tumulo ang luha niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may saysay ang lahat ng paghihirap niya. Pagkatapos ng awarding, inabot sa kanya ang medalya. Hindi niya inasahang mabigat ito. Hindi sa bigat ng bakal kundi sa bigat ng tagumpay na binuo ng gutom, pagod at pagtitiis. "Sam!" sigaw ni Teacher Myra, yumakap sa kanya. "Ipinagmamalaki kita." "Salamat po." Halos wala siyang boses. "Salamat po talaga." Ngunit hindi lahat na masaya sa panalo niya. Habang lumalabas siya sa court, nakita niyang nakatayo si Teacher Bea. Nakasandal sa poste, nakakunot ang noo. Ang mga mata nito ay punong-puno ng galit. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa klase. Nakasuot pa siya ng medalya. Hindi dahil nagyayabang kundi dahil wala siyang ibang ligtas na lugar na paglalagyan nito. Tahimik siyang umupo sa silya. Pero bago magsimula ang klase, biglang bumagsak ang tinig ni Teacher Bea. "Sam, tumayo ka." Dahan-dahan siyang tumayo. Pinipigilan ang kaba. "Pakita mo sa klase ang medalya mo." Sabi nito na malamig ang boses. Ipinakita niya. Nanginginig ang kamay. "Magaling ah?" Sarkastikong sabi ni Teacher Bea. "Nag-practice ka talaga." Tahimik ang buong silid. Walang gustong magsalita. "Sabihin mo sa kanila," dagdag ni Teacher Bea, "kung magkano ang binayad para manalo ka." Parang may sumabog sa dibdib ni Sam. "Ano po? Hindi ka ba nahihiya?" Singal ni Teacher Bea. "Anak ka ng mahirap, tapos magpapanggap kang matalino? Niloloko mo lang kami." "Ma'am, hindi po." Nanginginig ang boses niya. "Hindi ka desente."
sabi pa ni Teacher Bea. Nadiskubre namin na may leakage ang sagot. Kaya mula ngayon, disqualified ka na. Nabingi siya sa sarili niyang pulso. Humigpit ang kapit niya sa medalya. Tumulo ang luha niya sa pisngi. Hindi siya makagalaw. Class, sabi ni Teacher Bea. Humarap ito sa lahat. Huwag ninyong tularan ito. Isang mandarayang bata. Narinig niya naging bulungan ng mga kaklase. Akala ko ba matalino yan? Nakakahiya pala. Cheater pala siya. Hindi niya alam kung ilang segundo siyang nakatayo roon. Pakiramdam niya humaba ang oras. Tumigil ang mundo. Ang medalya biglang naging tanikala. Ang pangarap na inipon niya mula pagkabata biglang naglahong parang bula. Umupo ka na. Utos pa ni Teacher Bea. Wala ni isang bahid ng awa. Dahan-dahan siyang umupo. Hindi niya alam kung uuwi na lang ba siya o lulubog sa upuan. Pinilit niyang huminga. Pinilit niyang huwag bumigay. Pero sa loob-loob niya, parang may namatay. Sa huling oras ng klase, hindi na siya tiningnan ni Teacher Bea. Wala na rin siyang lakas para magpaliwanag. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi totoo. Pero sinong maniniwala sa isang batang mahirap na walang pangalan? Walang impluwensya. Pag-uwi niya, dahan-dahan niyang tinanggal ang medalya at itinago sa bulsa. Hindi dahil nahiya siya, kundi dahil ayaw niyang masira pa ito ng iba. Habang naglalakad siya pa uwi, iniisip niya ang sinabi ni Marites. Hindi para sa atin ang tagumpay na ganyan. Baka nga totoo. Pero kahit pinahiya siya, kahit kinaladkad ang pangalan niya sa putik, sa kaibuturan niya may maliit na boses na hindi pa rin nawawala. Alam ko ang totoo. At sa gabing yon, kahit wala siyang medalya sa leeg, pinikit niya ang mga mata at mahina, halos hindi marinig na umusal. Hindi ako mantaraya. Sa araw na yon ng iskandalo, walang ibang naiwan sa silid kundi si Teacher Myra. Nakaupo siya sa mesa. Mahigpit ang kapit sa kanyang cellphone. Ilang minuto na siyang tahimik. Paulit-ulit na pinakikinggan ang recording na mula pa sa gabing kinausap ni Clarita si Marites. Siguraduhin mo na matatalo ang bata. Tinig iyon ni Clarita. Matigas, walang bahid ng pag-aalanlangan. Walang problema. Basta siguraduhin mo wala kaming sabit. Sagot naman ni Marites. Pabulong. Pagkatapos ay may isa pang boses sa sumingit. Mas mahina pero malinaw na boses iyon ni Teacher Bea. Kung sakali mang manalo, ako nang bahala sa bata. Sisiguraduhin kong wala siyang mukhang maihaharap. Napapikit si Teacher Myra. Sa bawat ulit niya ng pakikinig, parang tinutusok ang konsensya niya. Hindi siya sanay makaalam sa intriga. Hindi siya sanay makipaglaban sa kapwa guro. Pero nang makita niya kanina si Sam, nakayuko, umiiyak, walang laban, napuno ng apoy ang dibdib niya. Alam niyang mali ang nananahimik. Alam niyang panahon na para may gumawa ng tama. Mula sa labas ng silid, sumilip si Mang Roel, ang janitor. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tumango siya at pilit ang ngiti. Ayos lang, Mang Roel. Salamat. Pero sa totoo, hindi siya ayos. May kaba siyang hindi maipaliwanag. Kung ilalabas niya ang ebidensyang ito, baka mawalan siya ng trabaho. Baka pagbantaan siya. Pero kung hindi niya ito ilalabas, sinong magtatanggol sa batang walang ibang inaasahan kundi sarili? Dahan-dahan niyang isinuksok ang cellphone sa kanyang bag. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya si Sam sa labas. Nakaupo sa peraso ng semento. Hawak ang medalya na parang basura. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Hindi niya matanggap na parte siya ng paaralang tumapak sa isang batang wala namang ginawang masama. Panginoon, bulong niya. Gabayan mo po ako. Nang sumunod na araw, nagpunta siya sa opisina ng principal. Bitbit niya ang bag na may cellphone. Pero sa huling sandali, hindi niya binuksan ang recording. Hindi pa ito ang tamang oras. Ma'am Myra, sabi ng principal,
Nakakunot ang noo. Narinig ko na raw ang balita. Ibig mo bang magbigay ng pahayag? Sandali siyang tumahimik. Sa ngayon po ay wala pa. Mahinang sagot niya. Kailangan ko pa pong mag-ipon ng lakas. Baka gusto mong iwasan muna ang gulo, sabi ng principal. Ayoko madamay ka kung sakali. Salamat po sa malasakit, sagot niya naman. Pero may mga bagay pong hindi pwedeng palampasin. Paglabas niya ng opisina, nakasalubong niya si Teacher Bea. Mataas ang noon nito, nakapamewang, parang may sariling korona. Kau na naman, sabi pa ni Teacher Bea na malamig ang boses. Ano? Ipagtatanggol mo ang batang yon? Nagmamagaling ka ba? Hindi siya umimik. Tiningnan lang niya ito ng tuwid. Hindi niya na kailangang magpaliwanag sa taong kayang sakta ng inosente. Wala ka mapapala, dagdag pa ni Teacher Bea. Ganyan din ako dati. Idealistic. Hanggang sa natutunan kong wala ka namang mararating kung hindi ka magaling makisama. Hindi niya sinagot. Tahimik siyang lumakad palayo. Pero sa dibdib niya, may nagliliyap. Hindi takot, kundi determinasyon. Pagdating sa faculty room, inilabas niya ang cellphone at headset. Isa-isa niyang muling pinakinggan ang buong usapan. Mahina, pero malinaw. Walang pwedeng itanggi. Siguraduhin mong matatalo ang bata. Babayaran kita. Akong bahala kung sakaling manalo siya. Sa pagkakataong yon, alam na ni Teacher Myra na hindi lang ito simpleng intriga. Isang inosenteng bata ang sinadyang turugin para sa kapritsyo ng mga may makapangyarihan. Isang batang walang kalaban-laban. Hindi pa niya alam kung paano niya ilalabas ang recording. Hindi niya alam kung sino ang dapat lapitan. Pero alam niyang kailangan niya nang itago ito para sa tamang oras. Nang makauwi siya, tahimik siyang naupo sa lamesa. Hawak pa rin ang cellphone. Sa gilid na iyon, walang iba nakakaalam ng sikreto maliban sa kanya. At kahit takot siya, hindi siya uurong. Darating ang araw. Bulong niya sa sarili. Nakakailanganin ni Sam ang katotohanan. At kapag dumating ang araw na yon, nariyan ako. Iniligay niya ang cellphone sa isang kahon at isinuksok sa pinakailalim na aparador. Maingat, parang isang binhing kailangang hintayin ang tamang panahon para sumibol. Kinabukasan, pagpasok niya sa klase, nakita niya si Sam na tahimik lamang sa sulok. Nakayuko, walang kibo. Saglit silang nagkatinginan. Wala siyang sinabing kahit ano. Pero sa simpleng sulyap, ipinadala niya ang mensahe. Hindi ka nag-iisa. At sa kaibuturan ng puso niya, naniniwala siyang darating ng sandaling yon, ang araw na muling tatayo si Sam at sabay nilang ilalaban ang katotohanan. Madramang sumunod na linggo sa paaralan. Lahat ng estudyante parang may binabalita. Ang mga guro palihim na nagbubulungan. Sa bawat sulok, isang pangalan ng paulit-ulit na binabanggit. Sam. Wala ni isa sa kanila nakakaalam na sa maliit na apartment ni Teacher Myra may nagaganap na desisyon na magpapabago sa kapalaran ng bata. Nakaupo siya sa harap ng lumang laptop. Hawak ang cellphone kung saan nakasave ang recording. Ilang oras na siyang nakatitig sa screen. Nanginginig ang daliri sa ibabaw ng upload button. Handa ka na ba? Tanong ng isip niya. Hindi niya kailanman pinangarap na maging sentro ng iskandalo. Pero kung may isang bagay na natutunan niya bilang guro, ito ay ang hindi mo kailanman dapat pabayaang yurakan ng inosente. Hindi habang buhay tatahimik ang konsensya kapag pinili mong manahimik. Hindi ako makakatulog habang buhay kung wala akong gagawin. Bulong niya. Marahan niyang kinuha ang headset. Muling pinakinggan ang usapan ni na Clarita, Marites at Teacher Bea. Bawat salitang naririnig niya, parang latigong tumatama sa dangal. Siguraduhin mong matatalo ang bata. Walang problema. Akong bahala sa batang yon. Isinara niya ang mga mata. Huminga ng malalim.
Pagdilat niya, tuluyan ng buo ang pasya niya. Sa ngalan ng lahat ng batang hindi kayang ipaglaban ng sarili, pipiliin niyang magsalita. I-clinic niya kaagad ang upload. Tumakbo ang loading bar. Tila bumagal ang mundo habang lumalampas sa screen ang mahalagang ebidensya. Hindi pa man natatapos ang pag-upload, bumilis ang tibok ng puso niya. Tila biglang lumuwag ang dibdib niya. Parang may tinik na hinugot. Natapos ang proseso. Isang notification ang lumitaw. Video successfully uploaded. Hindi pa man umaabot ng 10 minuto, bumuhos na ang reactions at comments. Ano to? Totoo ba to? Grabe naman to, isang bata lang yan. Nako, dapat matanggal ang teacher na yan. Sa sumunod na oras, libo-libong share ang umakyat. Naging trending ang hashtag. Hashtag, hustisya para kay Sam. Kinabukasan, pagkababa pa lang niya ng jeep, sinalubong siya ng mga estudyanteng may hawak na cellphone. Ma'am! Ma'am Myra! Sigaw nila. Kayo po bang nag-upload ng video? Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang naglakad papasok sa faculty room. Pero sa loob may naririnig siyang palakpakan at bulungan ng ibang guro. Siya yun! Sabi pa ng isa. May tapang pala. Grabe, viral na sa Facebook. Pag-upo niya, hinubad na ang bag at inilapag ang cellphone. Doon niya lang naramdaman ang pagod at panginginig ng kalamnan. Hindi biro ang ginawa niya. Kahit anong mangyari, wala na ang atrasan. Maya-maya may tumawag sa kanya mula sa principal's office. Tahimik siyang naglakad papunta roon. Pagpasok niya, naroon si Principal Santiago, nakaupo sa gitna. Nakakunot ang noo at seryoso ang tingin. Teacher Myra, sabi nito na malumanay pero matigas. Alam mo bang ikaw ang sentro ngayon ng balita? Tumango siya, hindi umiwas ang tingin. Opo, sir. Ano ang layunin mo? Tanong nito. Bakit hindi mo agad idinulog ito sa pamunuan? Mahaba ang katahimikan. Hinugot niya ang lahat ng tapang sa dibdib bago sumagot. Kasi sir, mahina pero malinaw ang tinig niya. Ilang beses ko nang nakita na walang nangyayari kapag tinatago ang katotohanan. At kung may batang inaapi, wala na pang mas mahalaga pa. Hindi agad sumagot ang principal. Bumuntong hininga ito. Saka tumayo. Malakas ang loob mo. Pero handa ka ba sa gulo? Handa po. Sabi niya at mariing tumango. Hindi ko kayang hayaan na masira ang buhay ng isang bata dahil lang mahirap siya. Nagpalitan sila ng tingin. Walang binitawang salita si Principal Santiago. Pero sa halip, tumango ito. Waring may paggalang na sa kanyang tapang. Paglabas niya ng opisina, nasalubong niya si Teacher Bea sa pasilyo. Namutla ito. Nanginginig ang mga labi. Anong ginawa mo? Singhal nito. Hindi siya umimik. Tumingin lang siya ng diretsyo. Walang takot. Ilang saglit pa umiwas si Teacher Bea. Mabilis na lumakad palayo. Sa kalsada sa labas ng paaralan, abala ang mga reporter. May mga cameraman na nag-aabang. May mikroponong may logo ng isang TV network. Lahat gustong makapanayam ang batang si Sam. At sa gilid ng lumang gate, naroon si Sam. Nakaupo sa semento, yakap ang lumang bag. Naguguluhan. Takot pero sa unang pagkakataon, may mga taong lumalapit. Hindi para husgahan siya, kundi para tanungin ang kanyang panig. Sam! Sigaw ng reporter. Gusto ko lang naming marinig. Hindi siya sumagot, pero sa mga matang nangingilid ang luha, alam ni Teacher Myra na ramdam ni Sam may nagtatanggol sa kanya. Sa araw na iyon, naging laman sila ng balita. Naging usap-usapan ng buong bayan. At habang tumatagal, dumarami ang taong naniniwalang hindi dapat maliitin ng isang batang mahirap. Sa wakas, may liwanag ng sumilip sa mundong dati, puro dilim lang alaman. Sa isang mataas na gusali sa Makati, tahimik na nakaupo si Mr. Lucas Villarosa sa malawak na opisina. Malaking pintana ang nakapaligid. Tanaw ang mga ilaw ng lungsod.
Isang flat screen TV ang nakakabit sa pader. Bukas ang balita. Isang batang mahirap ang naging biktima di umano ng sabwatan at paninira mula sa guro at pamilya ng mayayaman. Marahan niyang ibinaba ang hawak na dokumento. Matalim ang kanyang tingin sa screen. Kita roon ang maamong mukha ni Sam. Payat, magulo ang buhok. Nangingilid ang luha habang tinatanong ng reporter. Bakit parang kilala kong mukhang yan? Nilakasan niya ang volume. Lumapit siya sa TV. Pinagmasdan ang bawat detalye ng bata. Ang hugis ng mata, ang guhit ng kilay, ang ilong. Lahat pamilyar. Parang multo ng isang batang nakita niya na noon pero hindi na bumalik. Maya-maya lumitaw ang mukha ng ina ni Sam, si Marites. Doon siya napahawak sa sandalan ng silya. Hindi siya maaaring magkamali. Ilang taon na nakalilipas, siya mismo ang naganap ng surrogate mother at isa na si Marites sa mga aplikante. Pero sa huling sandali, umurong ito. Dala raw ng takot at pangambang hindi makasunod sa mahigpit na health protocols. Marites, mahina niyang bulong. Ikaw nga. Bumalik sa alaala niya ang mga araw na desperado siyang magkaroon ng anak. Ilang taon siyang naubos sa pag-asa, doktor at legal na proseso. Noong sumuho siya, iniisip niya wala na siyang karapatang maging ama. Ngunit ngayong nakikita niya ang batang iyon sa telebisyon, may tanong na unti-unting nabubuo sa isip niya. Paano kung natuloy pa rin palang pagbubuntis kahit hindi na kami nagkasundo? Tumunog ang intercom. Sir, sabi ng sekretarya, nariyan na po si Attorney Fentebella. Mamaya, malamig niyang sagot. Dahan-dahan siyang naupo, hawak pa rin ang remote. Pinindot niya ang pause sa frame kung saan tanaw ang mukha ni Sam. Iyon takot, pero matapang natingin. Hindi niya maipaliwanag, pero may bigat sa dibdib niya na tila humihila pabalik sa nakaraan. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng isa niyang tauhan. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa batang yan. Utos niya. Pangalan niya, Samuel. Hanapin mo kung kailan siya ipinanganak. Sir, baka matagalan po kung ngayon din. Matigas yung tinig. Hindi bukas. Pagkababa ng tawag, marahan siyang sumandal. Pinikit niya ang mga mata. Bumalik sa isip niya ang mukha ng kanyang namayapang asawa, si Ana. Noon, magkasabay nilang pinangarap na magkaroon ng anak. Kaso, bago pa matuloy ang proseso, kinuha na ito ng sakit. Naiwan siyang mag-isa. Bit-bit ang walang katapusang tanong kung may karapatan pa siyang magmahal at bumuo ng pamilya. Tumulo ang luha sa sulok ng kanyang mata. Hindi niya napansin. Muli niyang tiningnan ang screen. Sam, bulong niya. Ikaw ba? Sa di kalayuan, pumasok si Attorney Fentebella. Sir, may dalawa pong kontratang kailangang pirmahan. Isang tabi mo muna. Sagot niya at hindi inalis ang tingin sa TV. May problema po ba? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang pinahid ang pisngi. Noon lang siya muling nakaramdam ng ganitong uri ng kaba. Hindi takot sa negosyo o pagkalugi, kundi takot na baka mabigo ulit. Attorney, mahina niyang sabi. Kung sakaling may posibilidad na may anak ako, gamit ang surrogate, anong pinakamabilis sa paraan para malaman ko ang katotohanan? Nagulat ang abogado. Sir, DNA test. Maganda ka. Kailangan makausap ang batang ito. Opo, sir. Ano hong dahilan ng sasabihin natin? Marahan siyang huminga. Sabihin mong may magpapa-scholarship. Ayokong biglain. Tumango si Attorney Fentebella, tahimik na lumabas. Pagkasarado ng pinto, tumayo siya at lumapit muli sa screen. Marahan niyang idinampi ang palad sa imahe ni Sam. Hindi niya alam kung tama bang nararamdaman niyang paghila ng dugo. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya titigil hanggat hindi niya alam ang katotohanan. Sa oras na iyon, isang bagay ang malinaw sa isip niya. Kung siya nga ang ama, hindi niya pababayaan ang batang minsang itinakwil ng mundo. Hindi na niya hahayaang mawala pa.
Sa loob ng pribadong eroplano, tahimik na nakaupo si Lucas Villarosa sa executive seat. Sa harap niya nakalapag ang baso ng whiskey na hindi niya ginagalaw. Kanina pa tumutunog ang cellphone niya. Mga text ng board members, investors, at kaibigan na nagtatanong kung totoo ang balitang viral. Pero wala siyang oras para sagutin iyon. Ang iniisip niya lang ay ang batang si Sam at ang tanong na hindi niya mapigilan sa utak. Paano kung anak ko nga siya? Sir, sabi ng piloto mula sa intercom. 15 minutes na lang po, maglalanding na tayo sa NAIA. Hinawakan niya ang headset. Captain, i-delay mo ang landing. Po? Nagulat ang piloto. Mag-loop tayo pabalik. Bumalik tayo sa Hong Kong. Pero sir, I own this airline. Malamig yung sagot. Do it. Ilang segundo bago sumagot ang piloto. Copy sir. Muling umikot ang eroplano sa kalangitan. Sa bintana, tanaw niya ang mga ilaw ng Maynila. Palayo ng palayo habang unti-unting binabago ang direksyon ng biyahe. Hindi siya makapaniwala sa sarili niya. Ilang taon siyang hindi umuwi agad. Ilang taon niyang sinanay ang sarili na walang ibang importante kundi negosyo. Pero ngayon may tanong na pwedeng sumagot sa lahat ng kawalan niya. Hindi siya makatulog hanggat hindi ito nalalaman. Maya-maya ay pumasok si Attorney Pentevella sa cabin. May hawak na folder. Sir, ito na po ang preliminary report. Marahan niyang kinuha iyon. Binuklat niya ang unang pahina. Birth certificate ni Sam. Petsa, lugar ng kapanganakan. Pangalan ni Marites bilang ina. Sa hanay ng ama, walang nakatala. May nakala pa po kaming karagdagang detalye. Dagdag ni attorney. Noong panahong umalis si Marites sa proseso ng surrogacy, ilang linggo na raw siyang buntis. Hindi po niya sinabi kung kanino. Napasandal si Lucas. Mahigpit ang hawak sa folder. Hindi niya alam kung takot ba o tuwa ang nararamdaman niya. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi niya na kayang magkunwaring wala siyang pakialam. Attorney, mahinang sabi niya. Handa ka bang tumistigo kung kailangan? Opo, sir. Maganda ka rin ng pondo. Dagdag niya. Kung anak ko nga si Sam, kukunin ko ang lahat ng legal na karapatan. Opo. Hindi agad umalis si Attorney Pentevella. Tahimik siyang naghintay. Parang may gustong itanong pero hindi makasali ng direkta. Ano yon? Tanong ni Lucas na malamig ang tono pero hindi galit. Sir, sigurado po ba kayo? Ang ibig kong sabihin, handa po ba kayong aminin ito sa publiko? Tinitigan niya ito ng diretsyo. Kung anak ko siya, walang dahilan para itago ko. Sa kaibuturan niya, alam niyang wala na siyang ibang hihilingin kundi ang pagkakataong maitama ang pagkukulang ng nakaraan. Ilang taon niyang pinaniwala ang sarili na wala siyang karapatang maging ama. Pero ngayon, kung binigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon, hindi niya ito tatalikuran. Anong plano niyo, sir? Tanong ng abogado. Ipabigay ang scholarship offer. Ipaabot sa kanyang ina na may gustong kumausap sa kanila. Saglit siyang tumigil. At maghanda ng formal na pakiusap para sa DNA test. Kung tumanggi sila, sir, hindi ko sila pipilitin. Mahina pero matigas ang boses niya. Pero gagawin ko ang lahat para ipaliwanag na hindi ko layuning agawan ng bata ng mundo. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Tumango si Attorney Pentevella. Makakaasa po kayo. Nang lumabas ang abogado, napatingin siyang muli sa bintana. Nakita niyang mga ulap na nagkukumpul-kumpul sa dilim. Para bang simbolo iyon ng damdamin niya. Makapal, mabigat. Walang katiyakan kung uulan ba o liliwanag. Tinapik niya ang folder sa kandungan tsaka marahang pumikit. Sa bawat tibok ng puso niya, ramdam niyang pangungulila sa isang anak na baka noon pa pala ay nariyan na. Hindi lang niya nakilala. Maya-maya muling tumunog ang intercom. Sir, confirm na po ang schedule para sa return to Hong Kong. Salamat.
Isinara niya ang mga mata. Sa isip niya, bumalik ang larawan ng bata. Iyong payat na katawan, nangingilid ang luha, pero matapang ang tingin. Kamukha niya noong bata pa siya, noong wala rin siyang ama, wala rin siyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang negosyante, kundi bilang taong gutom sa kalinga. Inaamin niya sa sarili ang matagal niya nang itinatanggi. Ayokong mahuli ang lahat. At sa pagbabalik ng eroplano, dinala niya ang pinakamatapang na desisyon ng buhay niya. Ang sundan ng bata, ang harapin ang nakaraan, at ang buksan ng pintuan ng pusong matagal nang nakakandado. Maaga pa lamang nagtitipon ang mga estudyante sa labas ng paaralan. Ang balita tungkol sa viral video ni Sam, usap-usapan pa rin sa bawat sulok. Kapag dumaraan siya, lahat nakatingin. Iba-ibang tingin. May awa, may inggit, may pagdududa. Tahimik lamang si Sam, nakayuko habang bitbit ang kanyang lumang bag. Kahit sa dami ng nangyari, wala siyang iniisip kundi sana matapos na ang araw. Gusto na niyang makalimot. Nang magsimula ang klase, wala pa si Teacher Myra. Si Teacher Bea ang pumasok. Nakataas ang kilay at parang wala siyang kasalanan. Humarap ito sa klase at nilagpasan lang si Sam na para bang hindi ito umiiral. "Class?" sabi ni Teacher Bea na malamig ang boses. "Babalik tayo sa normal. Hindi lahat ng nakikita niyo sa internet ay totoo." Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. Hanggang sa biglang may nagsigawang mga estudyante sa labas ng bintana. "Uy, tingnan niyo!" sigaw ng isa. "Ang daming kotse!" Napakunot ang noo ni Teacher Bea. "Ano na naman yan?" Mabilis na tumakbo ang ilan sa pintuan. Sumilip sila. Si Sam hindi na sana babangon, pero nang makita niyang pati ang mga matagal nang walang pakialam, napasigaw, pinilit niyang lumapit sa bintana. Sa labas ng gate, sunod-sunod na huminto ang mga itim na SUV. 12. Lahat nakapalibot sa isang puting limousine. Mula sa unang sasakyan, sabay-sabay na bumaba ang armadong lalaki na nakaitim na uniforme. May insenya ng Villarosa Holdings sa dibdib. "Presidential guards ba yan?" bulong ng isa. "Hindi bilyonaryo raw ang may-ari niyan." Lalong lumakas ang bulungan. Hindi alam ng mga guro kung lalapitan o lalayo. Si Teacher Bea naman ay namutla. Si Sam parang tumigil ang paghinga. Mula sa puting limousine bumaba si Mr. Lucas Villarosa. Nakaitim na coat, malamig ang mata, matikas ang postura. Sa bawat takbang niya, humihiwalay ang tao sa daraanan. Wala siyang sinasabi. Hindi niya kailangang magsalita para maghari ang otoridad. "Good morning," sabi ng principal. Nanginginig ang boses. "Ano pong maipaglilingkod namin?" Walang sumagot. Tumango lamang si Lucas. Tsaka inabot ang isang liha mula sa abogadong kasama niya. "May permiso kami mula sa DSWD," sabi ng abogado. "Kailangan namin makausap ang batang si Samuel." Napatingin si Sam sa mga armadong lalaki. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o tatayo. "Sam!" tawag ni Teacher Myra na kararating lang, hingal sa pagmamadali. "Sam, lumapit ka." Dahan-dahan siyang tumayo. Lahat ng matay nakatutok sa kanya. Parang panaginip. Parang bangungot. Pagdating niya sa pintuan ng silid, tinapunan siya ng tingin ni Lucas. Diretso, walang takot, walang emosyon. Pero sa ilalim ng malamig na anyo, may bahid ng lungkot at pangunawa. "Ako si Lucas Villarosa," mahinang sabi nito. "Sam, kailangan kitang makausap." "Po?" Mahina ang boses niya at nanginginig. "Kaming mag-aasikaso sa'yo," sabi naman ng abogado. "May importante lang kaming kailangang malaman." Naramdaman niyang umakyat ang kaba mula tiyan hanggang dibdib. "Wala po akong kasalanan," bulong niya na pinipigil ang iyak. "Hindi ko po alam." "Alam ko," sagot ni Lucas sa mas mahinang tinig.
Hindi ka nagkasala. Sa sandaling yon, parang may humaplos sa likod niya. Si Teacher Myra. Lumapit at hinawakan ang balikat niya. Sam, hindi ka nila sasaktan. Andito lang ako. Kung gusto mo, pwedeng samahan ka ng guardian. Dagdag ng abogado. Tahimik siya. Hindi niya alam kung ano ang tama o mali. Pero sa kaloob-looban niya, may boses na bumubulong. Baka ito nang simula ng katotohanan. Sam, sabi ni Lucas, bibigyan ka namin ng pagkakataon na makaalis dito. Pero hindi kita pipilitin. Napalunok siya. Tumingin kay Teacher Myra na mahigpit pa rin ang kapit sa kanya. Sasamahan mo po ko? Hanggang dulo. Sabi nito at mariing tumango. Tumango rin si Sam. Nangingilid ang luha. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng silid. Lahat ng kaklase natameme. Wala na ring nasabi si Teacher Bea. Pagdating sa labas, sabay-sabay na tumabi ang mga gwardya para bigyan siya ng daan. Para siyang prinsipe sa gitna ng ingranding pagsundo. Pero sa puso niya, wala siyang nadamang yabang kundi kaba. Bago siya sumakay sa limousine, saglit siyang lumingon sa eskwelahan. Dito siya minura, pinahiya, tinawanan. Pero dito rin siya unang nagtangkang lumaban. Baka oras na para malaman ko kung sino talaga ako, sabi niya sa sarili. Pagsakay niya, marahang isinara ni Lucas ang pinto. Tahimik, walang paliwanag. Pero sa sandaling yon, unti-unti niyang naramdaman na hindi na siya nag-iisa. At sa pag-alis ng convoy, iniwan nila ang buong paaralan sa gitna ng pagkagulat. Hindi lang dahil sa ingranding pagsundo, kundi dahil sa batang gusgusin na ngayon, tinatabihan ng isang taong may kapangyarihang baguhin ang kanyang kapalaran. Tahimik sa loob ng pribadong conference room ng Villarosa Building. Nakaupo si Sam sa dulo ng mahahabang upuan. Iyakap ang lumang bag. Sa harap niya nakalapag ang sobre na kanina pa hindi binubuksan. Sa kanan niya si Teacher Myra. Mahigpit ang kapit sa kanyang balikat. Sa kaliwa si Lucas. Nakasuot pa rin ng itim na coat. Malamig ang anyo pero hindi mapigilang lumambot ang tingin tuwing titingnan siya. Sam, mahiyang sabi ni Lucas. May ipapakita kami sa'yo. Pero wala kang kailangang ikatakot. Tumango siya. Kahit hindi niya lubos na iintindihan ang nangyayari, hindi niya alam kung bakit siya dinadala sa mga opisina, pinapakain ng masarap, at binibigyan ng mainit na kumot. Basta ang alam niya, ibang-iba ito sa mundo niya dati. Bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Fentebella, hawak ang makapal na folder. Tahimik nitong inabot kay Lucas. Sir, sabi ng abogado, lumabas na po ang resulta ng DNA test. Napatingin si Sam. Humigpit ang kapit niya sa bag. Hindi siya makapagsalita. Parang ayaw niyang marinig ang anumang sasabihin. Marahang binuksan ni Lucas ang folder. Tumigil siya saglit. Huminga ng malalim. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit kay Sam. Inilapag niya ang papel sa mesa sa harap nito. Sam, mahina pero matatag ang boses niya. Ikaw ang anak ko. Hindi niya agad naunawaan ang sinabi. Tinitigan niya si Lucas. Nagbabaka sakaling mali ang dinig niya. Ano po? Halos pabulong. Ikaw ang anak ko. Ulit pa ni Lucas. Bahagyang namamanhid ang boses. Matagal kitang hinanap. Hindi ko alam na ipinagpatuloy ng nanay mong pagbubuntis kahit hindi na kami nagkasundo. Napakagat siya ng labi. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Biglang bumigat ang dibdib niya. Ang tagal niyang inasam na may umako sa kanya. Pero ngayong nasa harap niya ito, hindi niya alam kung karapat-dapat ba siya. Lumapit si Teacher Myra. Pinunasan ng luhang hindi niya namalayang tumulo. Sam, totoo ang lahat, sabi nito. Nanginginig ang tinig. Wala ka nang kailangang ikahiya. Pero, hindi niya natapos ang sasabihin. Hindi niya alam kung saan huhugot ng boses. Bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto.
Tulad ng bagyong sumisira ng katahimikan, pumasok si Marites. Nakataas ang baba. Namumugto ang mga mata. Ano to? Sigaw nito. Anong kalokohan to? Napatingin si Lucas, mabigat ang tingin. Marites, malamig ang boses. Oras na para sabihin mo ang totoo. Anong totoo? Mariing balik ni Marites. Anak ko siya. Walang makakaagaw sa akin. Wala kang sinabi noon. Sagot pa ni Lucas. Na itinuloy mo palang pagbubuntes. Alam mo, hinanap ko kayo. Ngunit tumakas ka. Ano naman kung tumakas ako? Halos pasigaw na sagot. Ako ang nagbuntes. Ako ang nagsilang. Ako ang nagpalaki. Ni Singkong Duling wala kang naitulong sa amin. Nanginginig ang balikat ni Sam. Hindi niya alam kung tatakbo siya o makikinig. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit. Marites! Matigas ang tinig ni Lucas. Huwag kang magkunwaring martir. Wala kang ibang inisip kundi pera. Pati kinabukasan ng bata ay pinagpalit mo sa sugal. Wala kang karapatan na husgahan ako. Tulak ni Marites sa mesa. Hindi mo siya anak. Ako ang nagpalaki sa kanya. Anak ko siya sa mata ng batas, sabi ni Lucas. Itinuro ang folder. At higit sa lahat, anak ko siya sa dugo. Napaatras si Marites at nanginginig. Kahit anong sabihin mo, hindi mo kami pwedeng diktahan. Wala kang karapatan na basta na lang kunin siya. Hindi ko siya kinukuha, Marites. Mariing sagot ni Lucas. Pero sisiguraduhin kong hindi mo na siya sasaktan. Saglit na katahimikan. Parang lahat ay natigilan. Si Sam hindi makatingin kanino man. Tumulo ang luha niya sa pantalon. Hindi niya alam kung masaya siya na may ama siya. O masakit ba dahil nakita niya kung gaano siyang pinag-awayan. Sam, mahinang boses na Marites. Anak, sumama ka na sa akin. Dahan-dahan siyang tumingin sa ina. Noon lang niya nakita ang mata nito na may takot. Hindi galit, hindi yabang, kundi takot na baka sa unang pagkakataon mawalan siya ng kapangyarihan. Mama, pabulong niyang sabi, tinig na halos hindi niya makilala. Ako pa rin ang nanay mo, sabi ni Marites na nanginginig ang labi. Ako pa rin. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung paanong pipiliin ang panig kung parehong sugat ang dala ng nakaraan. Sam, sabi naman ni Lucas lumapit sa kanya. Hindi kita pipilitin. Pero kung gusto mong malaman kung anong buhay ang pwede kong ibigay, sasamahan kita. Tahimik siya na nakayuko hanggang sa marahang ipinatong ni Teacher Myra ang kamay sa kanyang balikat. Hindi mo kailangan sagutin ngayon, sabi nito. Pero hindi ka nag-iisa. Sa huling sandali, lumapit si Marites at marahas na binigkas ang huling salita. Hindi mo ako matatalo. Ako may karapatan sa kanya. Hindi mo siya anak sa puso. Pagkasabi noon, tumalikod siya at mabilis na lumabas ang silid. Iniwan silang tatlo sa gitna ng katahimikan. Nang makalabas na si Marites, tuluyan ang bumuhos ang luha ni Sam. Walang imik si Lucas. Tahimik lang itong naupo sa tabi niya. Marahang iniabot ang panyo. Hindi niya alam kung kailan siya muling makakahinga ng payapa. Pero sa gitna ng magulong katotohanang lumantad, may isang bagay siyang hawak. Hindi na siya basta gustusing bata. Hindi na siya batang walang pangalan. Anak siya. At sa unang pagkakataon, may taong handang manindigan para sa kanya. Makalipas ang ilang araw matapos lumantad ang resulta ng DNA test, tahimik na nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Sam. Wala na si Marites sa paligid. Hindi siya sigurado kung saan ito nagtungo, pero alam niya, hindi iyon ang huling pagkakataon na magkikita sila. Sa Villarosa Building, pansamantalang nanuluyan si Sam. May sariling kwarto, malinis na kama, mga damit na bago. Sa unang gabi hindi siya makatulog. Hindi siya sanay sa katahimikan. Hindi siya sanay na walang mura, walang sigawan. Sam, mahinang tawag ni Lucas mula sa pinto.
Nakasuot ito ng simpleng polo at pantalon. Wala na ang dating nakakatakot na mga otoridad sa mukha. Pwede ba akong pumasok? Tumango naman si Sam. Naupo si Lucas sa dulo ng kama. Hindi kita pipilitin, mahinang sabi nito. Pero gusto kong malaman mo. Kung gusto mo umuwi sa nanay mo, hindi kita pipigilan. Hindi ko po alam. Pabulong na sagot niya. Hindi ko po alam kung anong tama. Huminga ng malalim si Lucas. May isang bagay kang kailangang makita. Saglit siyang nagtaka. Kinuha ni Lucas ang tablet mula sa bag. Marahan itong pinundot ang screen. Lumabas ang video galing sa isang cellphone. Nagulat si Sam nang makilala ang tinig sa background, si Teacher Myra. Kahit isang kanin, hindi ka makakakain hanggat hindi mo linisan ang sahig na yan. Sigaw ni Marites sa video. Nanginginig ang kamay ni Sam. Tinitigan niya ang screen. Kita roon ang sarili niya. Payat, luhaan. Nakaluhod sa sahig habang pinupunasan ang basag na tasa. Wala kang silbi. Anak ka ng walang kwenta. Napapikit siya. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung saan huhugot ng lakas. Sam, sabi ni Lucas mahinahon. Ito ang ebidensyang kailangan para maprotektahan ka. Paano po? Bulong niya, namamanid ang mukha. Paano po ito nakuha? Minsan dumalaw si Teacher Myra sa bahay ninyo. Paliwanag ni Lucas. Hindi mo alam kinukuha ng kanya ng video. Ayaw kanyang pabayaan. Tahimik si Sam. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Kahit ilang ulit siyang itinanggi ni Marites, parte pa rin ito ng puso niya. Pero sa harap ng malinaw na katotohanan, hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Kinaumagahan dumating ang opisyal ng DSWD sa opisina ni Lucas. Kasama nila si Teacher Myra bilang witness. Sa conference room naupo si Sam sa tabi ni Lucas habang binubuksan ang mga dokumento. Ma'am Marites, sabi ng opisyal nang dumating si Marites. Mukhang hindi natutulog ng ilang araw. Nakatanggap po kami ng formal na reklamo tungkol sa pang-aabuso sa bata. Ano? Singhal ni Marites. Paninira na naman to. Tahimik na pinatugtog ng opisyal ang video. Nag-echo ang boses na Marites sa buong silid. Wala kang kwenta. Kahit kailan, hindi ka magiging anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Sandali siyang namutla. Pilit niyang tinakpan ng bibig niya. Parang hindi siya makapaniwala na nadokumento ang lahat. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Pinagtagpi-tagpi niyo lang yan. Kilala ka ta, Marites. Sabi pa ni Teacher Myra. May nanginginig na tapang sa boses. At matagal ko nang alam kung paano mong saktan si Sam. Wala kang karapatan. May karapatan akong tumistigo. Matapang naputol ni Teacher Myra. Ako ang gurong nakakita kung gaano mo siyang inapi. Hindi na umimik si Marites. Napaupo siya. Nanginginig ang balikat. Ilang saglit ay humagulhol siya. Ako na lang. Ako na lang lahat may kasalanan. Iyak niya. Pero huwag niyo siyang agawin. Hindi ito pag-aagaw, sabi ng opisyal. Ito ay proteksyon. Humigpit ang hawak ni Sam sa braso ng Celia. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. May parte ng puso niya gustong lumapit, yakapin si Marites. Pero mas malakas ang tinig ng alaala. Ang gutom, ang sigaw, ang mga gabing iniwan siya sa dilim. Sam, tanong ng opisyal, gusto mo bang sumama sa nanay mo? Tahimik siya, dahan-dahang umiling. Wala siyang boses na lumabas, pero malinaw ang pasya. Marahan siyang tinapik ni Lucas sa balikat. Hindi ka na niya pwedeng saktan. Mahinang sabi nito. Wala ka ng karapatan! Sigaw pa ni Marites na mumugto ang mata. Anak ko siya! Hindi ka na pwedeng lumapit sa kanya ng walang pahintulot. Sabi ng opisyal.
Epektibo ngayon, inaalis na ang kustodiya sa'yo. Parang sinakal si Marites ng sarili niyang hininga. Bumagsak siya sa silya. Humagulhol. Sam, tinig niya. Alos hindi marinig. Patawarin mo ako. Hindi niya kayang tumingin. Hindi niya kayang magsalita. Pero sa gitna ng sakit, may maliit na bahagi ng puso niyang naaawa sa inang kahit kailan hindi natutong magmahal sa tamang paraan. Paglabas sila ng conference room, malakas ang sikat ng araw. Parang ibang mundo. Parang simula ng bago. Tumingala siya kay Lucas na hindi kumikibo. Marahang humawak si Sam sa palad nito. Sa unang pagkakataon, walang alinlangan. At sa loob ng isip niya, bumulong ang tinig na matagal nang hindi naririnig. May pagkakataon pa pala akong mahalin. Mabilis ang naging pag-ikot ng mundo matapos mailayo si Sam sa pangangalaga ni Marites. Parang panaginip. Isang araw nasa lumang barong-barong siya. Palaging gutom. Palaging pinapahiya. Pagdilat ng mata nasa isang bahay na tila hindi nauubusan ng liwanag at ginhawa. Ang mansyon ni Lucas Villarosa ay hindi lamang malaki. Para iyong palasyo. May mataas sa gate, hardin na puro bulaklak, mga sasakyang hindi niya alam kung paano binibili. Sa unang araw pa lang ng paglipat niya, parang gusto niyang umatras at tumakbo pabalik sa dati niyang mundo. Hindi siya sanay, hindi niya alam kung saan lulugar. Sam? Tawag ni Lucas ang unang beses niyang dinala sa loob ng bahay. Hindi mo kailangang matakot dito. Walang mananakit sa'yo. Tahimik lang siya. Yumuko siya habang pinapakilala siya sa mga tauhan. May mga kasambahay, may gwardya, may driver. Lahat sila marespeto. Walang nagturo sa kanya na parang maruming bata. Pero sa puso niya, hindi pa rin niya alam kung karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Isang linggo ang lumipas bago siya tuluyang nasanay. Tuwing umaga, hinahatid siya ng driver sa bagong paaralan. Isang pribadong eskwelahan kung saan hindi siya tinutokso. Walang bumabato ng salita na parang kutsilyo. Sa bawat pagpasok niya sa classroom, may mga ngiting sasalubong sa kanya. Sam, dito ka! Tawag ng kaklase niyang si Aldrin. Katabi ka namin! Dahan-dahan siyang naupo. Nakangiti, pero may kaba. Hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang kabutihan. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natututunang maniwala. Sa bahay naman, may isang taong hindi niya inaakalang mananatili, si Teacher Myra. Hindi na ito guro sa dati niyang paaralan. Tinanggap nito ang alok ni Lucas na maging tutor ni Sam. Pero higit pa roon, parang naging pangalawang ina niya rin ito. Isang gabi habang sila'y nag-aaral ng math, napansin ni Teacher Myra na tahimik siya. Sam? Tanong nito. Pagod ka ba? Umiling siya. Hindi po. May iniisip ka? Dahan-dahan siyang tumango. Iniisip ko po baka isang araw magalit ulit si Papa. Lumambot ang mata ni Teacher Myra. Hinawakan siya sa kamay. Sam, hindi ka iiwan ng Papa mo. Hindi ka rin niya sasaktan. Pero baka po kapag hindi na ako mabait o kapag hindi ako matalino. Hindi ka minamahal ng Papa mo dahil matalino ka. Sabi nito na mariing tumitig sa kanya. Minamahal ka niya kasi anak ka niya. Tumulo ang luha niya. Wala siyang sinabing kahit ano. Pero sa puso niya, unti-unti niyang tinatanggap na baka totoo iyon. Lumipas pa ang mga buwan, naging normal na sa kanya ang buhay na dati inakala niyang hindi para sa kanya. Tuwing may test, hindi siya takot. Tuwing may kainan, hindi niya kailangang maghanap ng tira-tira. Hindi na siya nagbibilang ng barya para makakain. At higit sa lahat, hindi niya na kailangang magtago ng notebook na puno ng guhit ng pangarap dahil unti-unti natutupad na ang mga iyon. Pagdating ng graduation, siya ang valedictorian ng klase. Nakasuot siya ng puting toga, nanginginig ang kamay habang bitbit ang certificate. Sa harap ng entablado, nakita niya si Lucas na nakatayo.
Nakangiti at may bahagyang luha sa mata. Nasa tabi nito si Teacher Myra. Palakpak ng palakpak. Sam Villarosa, sigaw ng announcer, with highest honors. Bumuhos ang palakpakan. Hindi niya alam kung saan huhugot ng lakas para lumakad. Pero sa sandaling iyon, pinikit niya ang mata at naaalala ang batang gusgusin. Nakaluhod sa sahig ng barong-barong. Umiiyak dahil walang gustong kumilala sa kanya. Ito na ba yon? Tanong niya sa sarili. Pag-akit niya sa entablado, tinapik siya ni Lucas sa balikat. Anak, sabi nito na mahina pero buong buo. Ipinagmamalaki kita. Hindi niya napigilang umiyak. Wala siyang pakialam kung tinitingnan siya ng buong eskwelahan. Wala na siyang pakialam kung dati siyang tinatawag na cheater, anak ng katulong, walang silbi. Dahil ngayong hawak niya na ang diploma, alam niya kung sino siya. Si Sam, anak, karapat-dapat. Sa huling bahagi ng programa, binigyan siya ng pagkakataong magsalita. Maraming salamat po, pabulong niyang panimula. Salamat sa lahat ng naniwala. Kahit wala akong kayamanan, kahit wala akong pangalan. Napatingin siya kay Teacher Myra. Salamat po ma'am kasi kayo po ang unang nagsabi na may halaga ko. Pagkatapos tumingin siya kay Lucas. Salamat po kasi hindi niyo ako tinuring na ibang tao. Tumunog ang palakpakan. Hindi niya alam kung kailan siya muling iiyak ng ganito. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tuwa. Sa gabing yon, habang nakaupo siya sa garden ng mansyon, pinagmamasdan ng mga bituin. May marahang akbang na lumapit sa kanya. Si Lucas. May dalang maliit na kahon. Sam, sabi nito, graduation gift. Binuksan niya. Isang simpleng kwintas sa may pangalan niya sa gitna. Hindi ito ginto, hindi mamahalin. Pero iyon ang pinakamahalagang regalong natanggap niya. Salamat po, mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Lucas. Karapatan mo yan. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nagtanong kung tatagal ba ang kabutihan. Hindi na siya natakot na baka magbago ang lahat. Dahil ngayon, alam niya, hindi na siya mag-isa. Lumipas ang 7 tahimik na taon mula na maghiwalay ang mga landas nila ni Marites. Sa lahat ng panahon na iyon, tahimik na binuo ni Sam ang sariling buhay kasama si Lucas at si Teacher Myra. Wala na siyang naging balita sa dating ina. Ni minsan hindi siya nakatanggap ng sulat, tawag o anino ng paghingi ng tawad. Hanggang sa isang araw, habang nasa library siya ng universidad, biglang tumunog ang cellphone niya. Ang pangalan sa screen, Mang Roel. Sam, sabi ng matandang janitor na mahina ang tinig. Pasensya ka na kung naistorbo kita ha. Pero si Marites, nasa ospital. Nanigas ang katawan niya. Parang biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang gutom, ang sigaw, ang malamig na tingin. Ano pong nangyari? Kidney failure daw, sabi ni Mang Roel. Wala nang pondo. Wala na ring ibang kamag-anak. Hindi agad nakasagot si Sam. Ilang saglit bago siya makahinga. Pagbaba ng tawag, nahihinig ang kamay niyang itinabi ang cellphone. Sa kaloob-looban niya, may tinig na nagsasabing wala siyang obligasyon. Pero may isa pang tinig na mas mahina, mas matagal na ang nakabaon. Anak ka pa rin. Nang makauwi siya sa mansyon, naabutan niya si Lucas na tahimik, nakaupo sa hagdan, namumutla. Sam? Tawag ni Lucas at lumapit. Anong nangyari? Si Mama. Mahinang sabi niya. Nasa ospital. Wala na raw pong kidney donor. Tahimik si Lucas at naupo sa tabi niya, saglit na tumingin sa malayo. Alam mo, hindi mo kailangan gawin ang iniisip mo. Gusto ko pong tumulong. Bulong niya. Kahit hindi niya sinabi, alam kong walang ibang tutulong sa kanya. Hindi kita pinipigilan.
Sabi ni Lucas. Malamig pero may halong pag-aalala. Pero bilang ama mo, ayokong ipagsapalaran ng sarili mong buhay. Alam ko po, sabi naman ni Sam. Namumuo ang luha. Pero baka ito na lang tanging pagkakataon kong matulukan lahat. Nagtagpo ang mata nila. Hindi siya pinigilan ni Lucas sa huli. Pero habang pumipirma siya ng mga dokumento sa ospital, marahang tinapik ni Lucas ang balikat niya at sinabi, "Huwag kang magpapaalipin sa konsensya, anak. Ginagawa mo to dahil gusto mo, hindi dahil may utang ka." Tumango siya. Opo. Naging mabilis ang mga sumunod na araw. Isinailalim siya sa tests. Ipaniliwanag ng mga doktor ang risk. Inulit ang tanong kung sigurado ba siya at hindi nga siya nag-atubili. Kailangan manatiling kumpidensyal ang identity ng donor, sabi ng head surgeon. Sumang-ayon na rin ang pasyente. Salamat po, sabi naman ni Sam. Hindi niya na idinagdag iyon, mismo ang gusto niya. Ayaw niyang malaman ni Marites. Ayaw niyang isipin niyang utang na loob pa nito ang buhay. Dumating na nga ang araw ng operasyon. Habang hinihintay siya sa pre-op room, mahigpit ang hawak niya sa maliit na kwentas na bigay ni Lucas noong graduation. Pinikit niya ang mata at marahang huminga. Hindi ko alam kung tama ba to, sabi niya sa isip. Pero gusto ko lang matapos ang lahat. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa recovery room. Mahina ang katawan. Mabigat ang bawat paghinga. Pero magaan ang dibdib niya. Para bang may pinutol na tanikala na matagal niyang pasan. Pumasok si Lucas, may dalang prutas at malumanay na titig. Naupo ito sa tabi niya. Mabuti ang operasyon. Matatag ka. Salamat po. Mahina niyang sagot. Tinanong ako ng doktor kung sigurado ka ba. Sabi ni Lucas, may bahagyang ngiti. Sabi ko, hindi ka na mapipigilan, tulad ng dati. Hindi siya nakasagot. Pinikit niya ang mata. Nakatulog siyang magaan ang puso, kahit masakit ang sugat. Kinabukasan nakatanggap si Lucas ng tawag mula sa social worker ng ospital. Ipinapaabot lang po namin, sabi ng babae sa kabilang linya, na successful ang naging transplant. Nagising na ho si Marites at hindi niya alam kung sino ang donor. Salamat, maikling sagot pa ni Lucas. Pakiingatan ng impormasyon. Makakaasa po kayo. Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa silid ni Sam. Tahimik itong nakahiga. Mahina pa rin pero payapa ang muka. Sam, sabi ni Lucas sa mahinahon. Natapos na. Salamat po, pabulong niyang sabi. Wala ka nang kailangan gawin pa. Dagdag pa ni Lucas. Tapos ng obligasyon mo. Kung may hiling ako, sana pagkatapos ito, piliin mo ng sarili mo. Saglit na tumulo ang luha ni Sam. Pinahid niya iyon bago tumingin sa ama. Opo, bulong niya. Pipilitin ko. Hindi alam ni Marites kung sino ang nagligtas sa kanya. Hindi niya alam na sa kabila ng lahat ng ginawa niya, may anak pa rin pumili ng pagmamalasakit kesa paghihigante. At sa huling gabing iyon sa ospital bago makatulog si Sam, may tahimik siyang dasal. Panginoon, sana ito na ang wakas ng sakit. Sana ito nang simula ng ganap na kapatawaran. 2 buwan matapos ang operasyon, akala ni Sam ay tuluyan ng tatahimik ang lahat. Tahimik siyang bumalik sa pag-aaral. Hindi na siya nagbabalita tungkol sa kalagayan niya. Alam niya sa sarili na mahina pa rin siya. Madalas siyang hinihingal. Madalas sumakit ang tagiliran ngunit wala siyang sinasabi. Pinili niya ang katahimikan. Isang umaga habang nakaupo siya sa study area ng mansyon, dumating si Teacher Myra na may hawak na cellphone. Halata sa mukha nitong pag-aalala. Sam, sabi ni Teacher Myra at nag-aatubiling iabot ang cellphone. Pasensya ka na, pero kailangan mong makita ito. Tinanggap niya ito. Sa screen, bukas ang isang live stream mula sa isang sikat na TV program. Nandoon si Marites, naka-wheelchair,
May hawak na panyo. Umiiyak-iyak. Hindi ko na alam kung bakit ganyan siya. Nanginginig ang tinig ni Marites. Nakaharap sa kamera. Lahat ginawa ko na para sa kanya nung bata siya, pero iniwan niya ako. Paano po kayo iniwan? Tanong ng reporter, kunwaring mahinahon. Na hindi nga siya dumadalaw sa ospital. Sigaw ni Marites na humahagulhol. Wala siyang puso. Walang utang na loob. Wala po ba kayo natanggap na tulong mula sa kanya? Tanong ulit ng reporter. Wala. Mariing sagot ni Marites. Ni isang kusing wala. Ngayon, sakit na sakit ang katawan ko. Wala man lang nag-aalaga sa akin. Tahimik lamang si Sam. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Galit, awa, o pagod. Pakiramdam niya pinipiga ulit ang puso niya sa paraang akala niya ay nalampasan na niya. Sam, mahinang sabi ni Teacher Myra. Pwede mo nang ipaliwanag ang totoo. Umiling siya. Pinikit niya ang mga mata. Wala rin namang maniniwala. Mahina niyang sabi. Tsaka, baka mas lalo lang siyang mapahiya kapag nalaman. Hindi mo siya kailangang protektahan. Mariing sabi ni Teacher Myra. Hindi mo obligasyon. Alam ko po. Bulong niya, pilit na ngumiti. Pero ayoko ho ng gulo. Isinara niya ang video. Tahimik na isinandal ang ulo sa upuan. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang malawak na hardin na dati pangarap lang niya. Ngunit kahit ganoong kaganda ang paligid, hindi pa rin nawawala ang hapdi sa loob. Makalipas ang ilang araw, dumating si Lucas. Galing ito sa business trip. Nang makita siya, saglit na napatigil ito. Parang tinatansya kung okay siya. Napanood ko. Mahinang sabi ni Lucas. Naupo sa tabi niya. Ayoko sanang makita mo. Wala na po, sabi niya, mahinang tinig. Masakit pero sanay na ako. Lumalim ang titig ni Lucas. Alam mo Sam, hindi mo kailangang magsakripisyo ng sobra para lang tanggapin ka. Hindi naman po para tanggapin. Mahina niyang tugon, pilit na ngumiti. Gusto ko lang kahit papaano, maging proud siya. Hindi ka na ba napapagod? Tanong ni Lucas, may bahagyang panginginig sa boses. Tahimik siya tsaka dahan-dahang tumango. Pagod na po. Hindi alam ni Lucas kung anong isasagot. Saglit silang nanahimik. Magkatabi habang dumadaan sa isipan ni Sam ang lahat ng alaala. Mula sa barong-barong na tinubuan niya ng sugat hanggang sa mansyon kung saan natutunan niyang kaya pa palang magmahal ng hindi binibili. Nang gabing iyon habang nakahiga siya, hindi niya maiwasang isipin. Bakit kahit ibigay mo na lahat, hindi ka pa rin sapat sa ibang tao? Pinikit niya ang mga mata. Humigpit ang hawak niya sa maliit na kwenta sa dibdib. Hindi alam ng mundo na sa mga huling buwan na yon, palihim nang bumibigat ang katawan niya. Bumabagal ang tibok ng puso niya at tinatanggap niyang baka hindi siya tumagal. Pero kung ito ang kabayaran para matuldukan ng galit, sabi niya sa isip, tatanggapin ko. At sa huling sandali ng gabi, bago siya makatulog, mahina siyang umusal. Patawarin mo ako kung hindi ako naging anak na gusto mo. Pero sana, kahit minsan, maging proud ka. Hindi alam ni Marites na ang batang itinakwil niya, ang batang inapit siniraan, ang siya ring nagbigay ng ikalawang buhay niya. Kapalit ng huling lakas ni Sam. Makalipas ang 3 buwan, dumidilim ang mga bintana ng mansyon. Sa kwartong iyon, sa ikalawang palapag nakahiga si Sam. Maputla, payat na payat pero payapa ang muka. Wala ng mga makina, wala ng gamot. Pinili niyang umuwi at doon tapusin ang lahat. Si Lucas, tahimik na nakaupo sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ng anak na pinakamamahal niya. Ang batang kahit kailan, hindi humingi ng kapalit sa bawat kabutihang ibinuhos. Sam, bulong niya, halos hindi naririnig. Kung may paraan lang na kunin ko lahat ng sakit mo.
Ngumiti si Sam. Mahinang ngiti. Pilit niyang binuka ang bibig. Salamat, Papa. Wala nang ibang salita. Isang mahinang hinga, pagkatapos tuluyan ang nawala ang init sa kamay niya. Tahimik na bumagsak ang luha ni Lucas. Wala siyang isinumpang salita. Hindi siya nagalit sa langit. Tinanggap niya na ito ang huling tadhana ng anak niya. Pero sa kaloob-looban niya, ramdam niya ang bigat ng kawalan. Kinabukasan sa simpleng burol, dinalaw si Sam ng mga taong hindi niya akalaing darating. Mga dating kaklase, guro, kapitbahay na nakapanood ng viral video, lahat iisa ang sinasabi. Isa siyang mabuting tao. Sa tabi ng ataol nakatayo si Teacher Myra. Hawak niya ang graduation photo ni Sam. Nakangiti, may medalya, nakasuot ng puting toga. Pinahid niya ang luha bago marahang inilapag ang larawan sa ibabaw. Patawad kung hindi agad kita na ipagtanggol. Bulong niya. Salamat kasi tinuro mo sa aming lahat kung anong ibig sabihin ng tunay na kabutihan. Ilang araw pagkatapos ng libing, isang tauhan ng ospital ang pumunta sa maliit na inuupahang silid ni Marites. May dala itong sobre. Ano to? Tanong ni Marites na naguguluhan. Ma'am, iniwan po ito para sa inyo. Records ho ng donor, sabi ng lalaki. Ayaw na sana niyang buksan, pero sa huli, bumigay din siya sa kuryosidad. Unti-unti niyang binuklat ang papel. Nang mabasa ang pangalan, parang may sumabog na bomba sa dibdib niya. Donor name, Samuel Villarosa. Nanlaki ang mga mata niya. Nalaglag ang papel sa sahig. Hinabol niya ang hininga. Umupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang buong katawan. Hindi. Bulong niya at nangilid ang duha. Hindi. Dumapo sa alaala niya ang lahat. Ang interview niya sa telebisyon. Ang mga salitang inihagis niya sa anak na hindi na lumaban. Ang paninirang wala namang katotohanan. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang naupo roon. Hindi makagalaw. Hanggang sa tuluyang bumigay ang luha at umagos sa pisngi. Sam! Sigaw niya. Basag na basag ang boses. Anak ko, patawarin mo ako. Ngunit wala nang sumagot. Wala nang maaabot ang pagsisisi niya. Sa mga sumunod na linggo, tahimik si Marites. Wala siyang mukhang ihaharap kahit kanino. Hanggang isang araw, pinuntahan siya ni Lucas. Nakasuot ito ng simpleng puti. Wala ang dating lamig sa mata nito. Tanging lungkot na lamang ang naroon. Marites, sabi ni Lucas ang mahinahon. Nagtayo ako ng foundation sa pangalan ni Sam. Scholarship para sa mga batang mahihirap na gustong mag-aral. Hindi siya makatingin. Salamat. Mahina niyang sabi na halos hindi lumalabas ang boses. Kung handa ka na, pwede kang magtrabaho doon. Hindi bilang kapalit, hindi bilang kabayaran. Ngunit bilang paraan para mabigyan mo ng saysay ang mga huling taon niya. Humagulhol si Marites. Tumulo ang sipon at luha. Wala siyang lakas na magkunwaring hindi niya kasalanan ng lahat. Tumango siya at nanginig. Gusto ko. Bulong niya. Gusto ko. At sa unang pagkakataon, marahang lumapit si Lucas. Hindi para patawarin siya, kundi para tapusin ang lahat ng galit na walang saysay. Lumipas ang mga buwan, binuksan ng Sam Villarosa Foundation. Sa inauguration, maraming batang dumalo. Mga batang marurungis, pawisan, pero may ningning sa mga mata. Sa likod ng entablado nakatayo si Marites. Nakasuot ng simpleng blouse. Tahimik lang. Hindi siya lumapit sa mikropono. Hindi siya nagsalita. Pero sa loob-loob niya, may isang tinig na paulit-ulit. Anak, sana kung nasan ka man, makita mo ginagawa ko ito. Dahil sana kahit huli na, maging proud ka naman. Kahit minsan. At habang pinagmamasdan niya ang mga batang nag-aaral, sa kanya naramdaman na iyon ang una at huling pagkakataon na tunay siyang naging ina. Kung
bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.